Praise God. Kumusta ang atoang month of December, first Sunday? Amen? And 2 weeks ago, nag-adtumi sa Tagum City para mutanaw sa ilahang Christmas tree nga gitawag nato nga pinakatulos Christmas tree in Mindanao. I don't know, in the Philippines ba? Grabe, basta pinakataas, no? Naghan mga tao kay Domingo man to sa gabi and pag naaga ni ingana nga mga kaning decoration sa atong mga kadalanan, ibig sabihin palapit na ang Pasko. Amen? Pero if you are traveling going to part of Barm area, tuod sila kay wala man naga-believe kay Jesus Christ Lord and Savior, no, medyo dili kayo ingana kahayag ang ilahang mga munisipyo, no? Anyway, what's the message for this morning? Anyway, nasa imong tapad, you are blessed by God. Anyway, shout out sa atong mga nagtimbaya pod karon all over the world, sa Middle East, sa western part of the world, and even there sa Asia who are watching us online, no? Salamat sa Ginoo, and we all need the Lord Jesus Christ into our life because He is the light of the world. He is the life into our life. He is the life into our marriage. He is the light into our business. He is the light into our work. Everything, He is the light. Without Jesus, we are walking in darkness. Nagalakaw ta sa ngit-ngit nga kinabuhi. Amen? And let me proceed this morning in the book of John, chapter 1, verses 1 to 5. Okay, salamat sa Ginoo kay Pasko na jud, no? So ini mong tapad diha, Merry Christmas in advance. Amen. Okay, let's proceed with the Word of God this morning in the book of John, chapter 1, verses 1 to 5. Let me read it with you. Okay. Verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This is talking about Jesus Christ. He is the Word. No? Kaya nga ang Bible in Genesis chapter 1, it says there, in the beginning God created the heaven and the earth. It's include the Lord Jesus Christ. Sabi ng John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa karaang tugon gitawag siya Word, pero naa na siya daan. He was already existing, no? And in verse 2, He was with God in the beginning. This is a deeper relationship between Father and Son because we believe in the Trinity. God the Father, God nagtuo man tag Diyos Amahan, Diyos Anak, sumaon na siya. He was with God in the beginning. And verse 3, sabay-sabay ta magbasa. Through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. So kung wala si Jesus Christ, wala joy nabuhat o walay mabuhat o walay kalibutan, wala ta. Ina mong tapad, wala ta kung wala si Jesus. Wala po'y Pasko. Alam mo sa Pilipinas, pagka September pa lang, Pasko na. Pero muagi sana og pista sa pangapatay, no? Pero grabe ang Pilipinas celebration. And then verse 4, sabay-sabay ta magbasa. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Diha kaniya ang kinabuhi, ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa tanang katawhan. No, not about only religion but all people in the world. In verse 5, the light shine in the darkness, and the darkness has not overcome it. Mao na nga sa kalibutan nga panglantaw, pag naay mga Christmas lights gani, ang mga tao miingon, the spirit of Christmas na jud, na jud Pasko na jud. Labi nagmakita kag regalo, and labi naghatagan ka,
Pasko na jud. Nakadawat na mong regalo? Wala pa? Pero nakadawat na mong Jesus. Amen? That's the best gift from God the Father. Amen? Ato gidako atong mga ulo magampo ta. Amahan nga langit noon, salamat karon nga buntag sa imuhang gihatag kanamo nga panahon nga nagkahiusa kami sa pagpaubos o pagsimba diha kanimo. Amahan, salamat kayo. I pray that you will speak to us through the Holy Spirit and your word that will continue to enlighten us, especially this time. Bless us, Lord God. Bless your servant. We commit to you our time. And I pray that no works of the devil will disturb us as we, Lord, listen to your word this morning. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Atong palakpakan sa ang Ginoo. Hallelujah. Praise God. Naay pulong diri giingon sa verse 4. Nindot kayo. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Dunay mga tao, dunay mga big religion sa Pilipinas nga they did not believe and accepted Christ as Lord and Savior. Dili ba sila motuo nga si Jesus manluluwas? Dili sila motuo nga si Jesus Ginoo. Kay para nila tao lang siya. Tinuod na tao lang siya, 100%. But the Bible is very clear, He was with God. Ibig sabihin, He is God 100%. Dunay mga taong di mo tuo Pasko pero tagaan nimo bonus tungod sa Pasko, mudawat sila. Amen? Dili mga tao, di mo tuog Pasko, pero mga ruling sila. Di ba? Unsay puntuan na, no? Ilahang gi take for granted ang okasyon, no? Ang Pasko. Anyway, let's proceed to our topic for this morning. Sabay-sabay ta magbasa. Light that changes everything. One more louder. Light that changes everything. Ang kahayag nga muusab o nagausab sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Kung walay kahayag ang atong kinabuhi, ngit-ngit ayo, wala tay padulngan, wala tay direksyon, walay kalipay. Dunay mga tao nga naghayag sila tungod kay nakalingkawas sila sa kalisod. Dunay mga tao nga naghayag ang ilahang kahintang tungod kay nakabaton sila kalampusan sa material nga bahin sa kinabuhi na ay gwapong balay, mansyon, gwapong sakyanan, ang negosyo nagauswag kanunay, naghahayag sila. Pero sa espirituhanong bahin sa kinabuhi, doon na ba kahayag? Amen? Kay pwede man tamo hayag pinaagi sa financial, sa imuhang work, sa imuhang negosyo, pero in spiritual part of life, dili ka magkaroon og kahayag kung walay Jesus Christ sa imuhang kinabuhi. Amen. Ang namong tapad, you are blessed by God. No? Pangutana karon, medyo bugat ni nga mensahe mga igsoon. Are you prepared? Andam ba mo ani? Mayingon tag light that changes everything. Kaning kahayag nga mubag-o sa imong kinabuhi. Kaning kahayag nga mubag-o sa imong pamilya. Kaning kahayag nga mubag-o sa imuhang mga anak. Unsa man nga kahayag? This light is not the same with the light of the world. No, nga nang mga Christmas light, Christmas. Actually sa panahon ni Kristo wala may Christmas tree, wala may usahay bitaw mga igsoon. Na let me correct you, usahay magpasko ta, pero naga-celebrate ta usahay og mga kanabang Santa Claus ang atong naglibog na mga bata ana. Amen. Kay wala man di word nga Santa Claus sa Bible. Unya usahay mag-celebrate og Pasko, naga-santahat pa ta usahay, unya nagasinina pa ta ang atuang punto, it's all about Christ. Pero why a lot of Christian celebrating Christmas party? Oh? I will remind you of that. We are Christian. Dapat si Kristo ang atuang giselebrar. Wala ko maingon nga dautan na, pero we must to in line with what celebration we have through the Bible. Amen. Sumo ni mga bata usay maglibog sila kay naman si Santa Claus. Kinsa ba gid ang Praise God. Lahi ining bagong mikropono kay makalubat man. Anyway, praise God. Salamat sa Ginoo. Bitaw no,
I'm not against Santa Claus sa iyang pagka manggihatagon, pero wanay makalabaw pa kay Jesus Christ. When Christ was born, there is no more Santa Claus. There is no more Christmas tree. 3 wise men was there. The wise man, dili man sila king, but some religion, they are calling them the 3 kings. No? No. The Bible says they are wise men. Mao nang kinahanglan yun ta mo in line with the Bible. Celebration sa Pasko, kani, morning why I'll tell you, bugat ni nga mensahe, kay nga naman, nagapasko ta pero nagasantahat ta, nagasuotag Santa Claus pagani. And it's not from the Bible. Nga naman, ang atong focus, na twist na, nga tuan na kay Santa Claus, wala na kay Jesus Christ. Kaya ang naimong tapad, magbag-o na ta. Amen? Pastor, decoration lang man na. Yeah, that's decoration, pero we have to go back to the Bible. Okay? So let's proceed. Unang-una, sabi dito, Christmas is a season filled with lights, decorations, and celebration. Yet beyond all the beauty, Christmas reminds us of one profound truth. God brought His light into a world that was dark. Kanang English word, God brought His light. Ipadala sa Diyos Amahan ang kahayag din sa ngit-ngit niya kalibutan. Naglibog, no? Na broken. Panahon sa Pasko, doon ay mga tao di na makatulog usahay tungod sa grabing inom. No. I did not see that bawal kamo inom. Pero remember, ayaw pa sobra kay makadaot na siya. Amen. Ang naimong tapad, you are blessed by God. May lami, pastor, ang celebration kung wala inom-inom. It's okay, but ayaw lang pa sobra. Kaya nga naman, mawala ka sa passing, ingon ni Solomon, makapahatag na dili maayong istorya, kung masubraan ka. Kaya sabi dito, God brought His light into a world that was dark. Let me ask you, naabay kahayag sa imong kinabuhi? What does dark means in this verse? What does light means in this verse? Sabi ng Bible, dark is a symbol of sin. Simbolo ka na sa sala. Mauna nga si Jesus ang kinabuhi ug kahayag para mapasaylo ta, para naatay hayag nga kinabuhi ni aning kalibutan. Kaya ingon diri, was dark, confused, and broken. Usahay makasinati tag masakitan ta. Amen? Doon ay mga tao nga mosaad nimo nga tabangan ka. Tagaan kag iPhone, Pro Max, whatever, no? Mga latest gadget karong panahona, no? Ginapilahan, no? Anyway, that's not the point there. Let's proceed. Okay? Sabay-sabay ta magbasa. Ang Pasko dili lamang storya sa usa ka bata. Kini mao ang pagpadayag sa Dios mismo nga misulod sa atong kalibutan. Nganuman mayong katong kalibutan, kalibutan nga kurap. Tan-awan ninyo atong mga, let me review one illustration. Naa na may sweldo, naa na may pribilehiyo sa gobyerno kay mga elected people man ni sila. Dili basta-basta. Pero nganong kurap man, mo na ingon ang Bible, ingon pa din pagpadayag sa Dios mismo nga misulod sa atong kalibutan. Kalibutan sa mga kurap. Tanaw din mong tapad. Amen? Kurap of time. We have no time to pray. Kurap of time. We have no time to worship. Kurap of time. We have no time to read the Word. Kurap of time. We don't have time to meditate the goodness of God. Unsay problema karon sa ato ang lugar, atong nasod? Ngit-ngit tungod sa kwarta. Kay nga naman, ang mga tao nagabagulbol tungod sa kwarta. Kay naningkamot ang mga tao, pero because of corruption, ang mga tao nangasuko na. Pero let me go back to the Word of God this morning. Sabi dito, ang Pasko, mao ni giingon dili lamang istorya sa usa ka bata, mao ni nga dili ni bahin kay Santa Claus. Let me remind you. Amen?
Bitaw pastor, uy, sa balay na mo, puro ra ba decoration dito, na dakong media, pultahan, kay mao malagi na paniniwala sa una, nga tagaan daw kag dako. No, it's not about that. Usa ka bata, kini mao ang pagpadayag sa Dios mismo nga misulod sa atong kalibutan. Kalibutan sa mga taong makasasala. Kalibutan sa mga taong broken. Kalibutan sa mga taong naglakaw nga puno sa pagdumot. Kalibutan sa mga taong naglakaw puno sa pagkagarbuso. How is your heart this time? Gikapot kita sa Ginoo, gibiyaan niya ang langit para ikaw mapaduol sa Ginoo. Okay, let me go on with this word. Sabay-sabay ta magbasa. The people walking in darkness have seen a great light, and those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Nagadanag. Kung sa ingon ni Isaiah chapter 9 verse 2, ang mga tao nagalakaw diha sa kangit-ngit. When we talk about darkness, pero salamat sa Ginoo kay not all darkness are symbolizes of sin. Sometimes darkness is good for us. Why? If there will no darkness, kung walay kangit-ngit sa imong kinabuhi, di nimo makita ang kahayag. Ibig sabihin, di nimo ma-recognize ang hayag nga imo ang naagian. Usaan na kaadlaw, nagbiyahe mi pauli sa Surigao, dool na sa mo ang lugar, ang mga dalan pastangit-ngita. Ingon ko maulagi na ba? Kaya ang atong politiko manghatag magkwarta nag-eleksyon, awan nag-eleksyon, tag 5,000, hatag-hatag ta karon tanawa tong dalan, way mga suga. Kaya nga naman, bayad naman ang mga tao. Ingon ang mga tao siguro, okay na, pwede na, bahala na. Pero look at this, what my point is this one. People walking in darkness have seen a great light. Who's this light? Kinsa ba ni nga kahayag gisgutan? Santa Claus? The money? The position? Your achievement? Your fulfillment? No. This is talking about Jesus Christ. Amen? Ay na mong tapad, Jesus Christ. Naglakaw ang tao. Mao na ang tao sa iyahang paglakaw sa kalibutan, sa diyang wala pa sa kakaplag kay Jesus Christ, naningkamuta sa pagbuhat ug maayo. Musulod sa mga relihiyon, kaya nga itong unahuna, basin mauni ang hayag nga makaluwas ka namo, basin mauni ang hayag nga makatabang namo ang relihiyon, pero ang Bible nagaingon, Jesus Christ is the light of the world. Siya ang kahayag sa... Doon ay mga tao, doon ay dahang kwarta, pero ngit-ngit ilang kinabuhi. Amen? Doon ay mga tao, gamoy lang kwarta, pero ngit-ngit gyapon ilang kinabuhi. Si pastura ng utana sa usa ka Gudjaw, di naman ni Badjaw, kay Christian naman, Gudjaw. Siya, kuya, kamo ba nagapasko? Ingon siya, oo ma'am, nagapasko. Anyway, nanawag sa ko ilang pastor kay karon day nasa programa. Gi-invite ko ba? Nya kay ingon ko, di lang sa ko pastor di ano. Kay basin mo maligyan ako sapatos, nagbike na ko diri. Matingala mo si Pastor G, nagdala na magsinako. Puro sapatos. No, I'm just kidding. Sa pastor, invite ka diri sa among simbahan. Doon ay anibersaryo. Punsa man na, Thanksgiving. Yung ko ayaw lang sa sunod na. Kaya ba sinog matingala mga taga-dika, pag uli na ko diri, sinakong sapatos akong dala. Anyway, ang namang tapad, you are blessed by God. Ingon tong Gudjaw, kami ma'am, magpasko, mag-inom rami. Kamu, mangaon, mag-party-party. Kung manginom man pud mi, pero di lang miingon nga mag-inom jud nga magkapatay na ginighubog, no? Miinom man pud ta. Pero anyway, salamat sa Ginoo kay nalamdagan na ni sila. Ingon siya, ikaw day pastor, na ay pastor. Ngayon nag-number. Kitawagan ko silang pastor, gi-invite na nuan ta. Okay? The word there is very heavy word. Kanang giingon diri, people walking in darkness. Let me ask you a question. Are you walking in darkness? Naaba ka sa ngit-ngit karon sa parte sa imong kinabuhi. Ngit-ngit kay wala kay direksyon, ngit-ngit kay wala kay kalinaw, ngit-ngit kay wala kay kalipay, ngit-ngit kay puro ka pagkasina sa mga butang aning kalibutan,
ngit-ngit kay wala kay kahayag or kwarta? Amen? But praise God, sabi ng Bible, sin a great light on those living in the land of deep darkness. Kato nag-ban out sa ato ang lugar diri. Grabe ang mga uban, makaeskwela kay way mga tulog. Tiaw mo na, no? That what will happen kung walay Kristo sa imong kinabuhi. Mag-alingas sa ngit-ngit, wala kakabalo asa kapadulong. Amen. Ang naimong tapad, nabaka sa ngit-ngit karon sa kinabuhi. Kung nagani ka sa ngit-ngit, that means you need to change. Amen? And you cannot change by yourself. You need the light from Jesus. Okay, let's proceed. Another one. Tulo ka punto akong share karon. Number 1, sabay-sabay ta magbasa. The light that reveals, gipadayag sa Dios ang kahayag. Sa wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Kinsa man ni? Muni nga salamat kay muni nga ato ang ginatuhan si Jesus Christ. Siya ang pulong nga gihimo giingon sa Bible nga mao ang Ginoo nga atong manluluwas. Amen? And that is revealed. Kay nga naman siya ang kahayag, no? Mabay taon ni nga katong natulog mi sa lugar sa diri sa Marilog District nga walay kuryente. Natulog mi pero huna-huna murag gamay ra to siguro tulo ka oras ang tulog kay huna-huna na ko Lord unsa kanino ngit-ngit man kaayo niya kung naay mahitabo ba nga mga negatiba nya layo kayo tong highway nya walay kuryente ko dang lugar pasangit-ngita jud. Pero salamat sa Ginoo kay naay moon o naghayag. Nya may nga pag itong bata pagbantay diha cool kay nara ba day agta. Karon si Joanna during that time she was 2 years old ning hilak alas 11 sa gabi. Pag atubang ko sa dakong bato nga igingon lang na agta, kulbaan ko maigsunin ko patay na agta diri. Karon makita na jud naong sa agta. Pero pagkabuntag ko mo nakita ang agta. No, anyway, panghadlo ka to nila. No. Salamat sa Ginoo. Dunay kahayag. Sabi ng verse 2, sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Jesus Christ is already existing. Naa na siya. Wala pa ang mga relihiyon, wala pa ang Catholicism, wala pa ang Kristyanismo nga gitawag nga a different kinds of religion sa kalibutan. Christ is naa na. Amen. Mao na nga ang uban, di mas lamutuo pero salamat aning pulong sa Ginoo. And in verse 3, in Cebuano, sabay-sabay ta magbasa. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Tanawa gud ni. Walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Kaya tanan ato ang trabaho or ato ang panimalay or ato ang negosyo ug labaw sa tanan imong kinabuhi kung wala si Kristo wala jud ta. Kaya ang imong tapad you are blessed by God. So unsa man ang reflection ni ani? The question is this one. Walay kinabuhi dinhi aning kalibutan na kung wala si Jesus Christ. Amen? And that's why we need Him because kung wala siya, we are in darkness. I remember the story of blind man Bartimaeus. Nagapiyong kay blind man siya, buta man siya, nagapangayo sa glimos kay maura may lang gisaligan nga tagaan sila. But one day when he encountered Christ, naayos siya, ingon niya nindot man dayang kalibutan. No? Doon yung mga tao ang uban, ilahang ginabusaran ang ilang kinabuhi. But praise God for this word. Pinaagi kaniya, inagod imong tapad, pinaagi kaniya, gibuhat ka sa Dios. Ang atong anak, iya na sa Dios. Amen? Ang atong mga apo, iya na sa Dios. Nganuman, ang Bible nagaingon, pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan. Amen?
Kaya walay atua, wala tay kapasigarbo ni ani. Ikaduha nga butang. Sabi dito, sa kalibutan nga puno sa man ni? Kalibog. Naglibog bitaw ang kalibutan. Nganuman, kani bitaw mga taong naa sa gitawag nato nga LGBT, naglibog sila. Kaya nganuman, di nila madawat ang ilahang identity nga sila babae. Gusto gyud nila nga mahimo silang lalaki. Ang mga lalaki, di nila madawat ang ilang pagkalalaki. Gusto gyud nila mahimong babae. My friend, a Swedish friend ba ato sa Thailand, pag abot niya dito, nalibog daw sa usa ka babae o lalaki ba ni, gisugat siya, ingon siya, pastor, you know my friend, a lot of prostitute in Thailand. Pag abot pa lang daw nila dito, paglapag sa airport, ato sa kaning embassy sa Sweden, Swedish embassy, gisugat na sa mga babae, ingon siya, it's really corrupting you daw, ingon niya. No? Grabe ang mga tao dito. What's the point? They are in darkness. Amen? Labi na ang taong wala mga lagad sa Ginoo. Ang taong wala magpaubos, wala mangayog kahayag, darkness. No? Kaya sabi dito, sa kalibutan nga puno sa kalibog, ingnay mong tapad, ayaw nagkalibog diha. Naglibog ang mga tao, kinsay manuluwas. Naglibog ang mga tao, unsang reliyon makaluwas. Naglibog ang mga tao, kinsay angay nga muluwas. But the Bible says, Jesus Christ alone. Wa nay lain pa. Amen? Kung sa ingon diri, nagbalhin-balhin nga mga Bisaya man gud ni value or halaga ug sobrang nga impormasyon, no? Ang Pasko nagpahinumdom kanato. Dunay impormasyon nga dili na sakto. Balita karon, no? Grabe kaayo ang balita. Mo na kung sige ra magtan-aw sa balita nga mga corruption, alam mo sa may tabo nimo, may stress tag-apil. Masukota sa gobyerno. That's why always read your Bible. Amen? Why? The more you read the Bible, the more you will discover that the more I need Jesus. The more I read the Bible, the more I will discover that if without Jesus Christ, I am walking in darkness. Because Jesus is the light of the world. Amen. Ang naimong tapad, si Kristo ang kahayag sa kinabuhi. No? Di na taangay malibog. Mga igsuon. No? Doon ay mga tao makikidebati, walay Pasko, kay walay December 25 sa Bible. Walay December 25, tungod kay ang ilang kalendaryo sa una, dili pariha karon during Bible time. Pero nagtuuta nga si Jesus na tao aning kalibutan. Kaya nga naman, para ta mahayagan. Para mapasaylo. That sin symbolizes that darkness in our life. Kung wala si Kristo, ngit-ngit atong kinabuhi. Mauna nga, salamat kay na Kristo maoy naghayag sa atong kinabuhi. Amen. Sabay-sabay ta magbasa. Si Kristo mao ang dili mausab nga kahayag nga nagpadayag sa tinuod. Yes. Matag tuig usab-usab ang mga kaning light, kanibang mga hayag pag mulakaw ka sa downtown sa City Hall. Sa una na ay 3D gitawag. Wow! Malingaw ang atong mga mata. Mabusog ang atong mga mata, no? Ang Christmas tree na ay mga Christmas lights, mabusog ang atong mga mata. Pero ang Bible nagaingon, si Kristo mao ang dili mausab nga kahayag. Amen? He will never be changed. Kaya kung sa kanta pa, way pagkausab ang atong Ginoo. Usahay mausab ang tao tungod sa panalangin, mausab ang atong kahimtang, pero dinhi ato makit-an, ingon dinhi, si Kristo mao ang dili mausab nga kahayag. Pangutana karon, naa ba si Kristo diha sa imong kasing-kasing? Amen? O naa na ba ang kahayag nga gikan ni Kristo? No, kaya ganingon ng Bible, let your light shine. If Christ is in you, you have the light from Christ. And because you have the light from Christ, let your light shine to other people. Amen? Shine to your family. Shine to your work. Magdanag ka. Kung kaniadto, grabe ka agresibo, grabe ka masukanon, karon kay nanay Kristo sa imong kinabuhi, kalmado na ka sa imong kahimtang. Amen. Napalakpakan ng Ginoo. Hallelujah.
Ikaduha nga punto, sabay-sabay tayo magbasa. The light that restores. Sa Pasko, siguro sa inyong mga balay na ating mga decoration, even sa church na mga Christmas lights, amo nang ginataguan kay basin magamit pa inig next December. Ingana po ba sa balay? Anong sa tawag na niya? Recycled na to. Para dili kayo gasto. No, reuse. Sabi dito, the light that restores. Verse 4, sabay-sabay tayo magbasa. Diha sa pulong ang kinabuhi. Ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao. Life nga si Kristo, mao ang light. Without Christ in our life, as I said, kinabuhi ra na. Walay kahayag nga iyan ni Kristo. Yes, you have life, pero if there is Christ, not only life, napud na'y kahayag. Pasabot na kay clear nga direction, na kay determinasyon, na kay future tungod kay si Kristo mo ay kahayag sa imong kinabuhi. Amen. Ang imong tapad, you are blessed by God. The word, ang pulong, ang kinabuhi. Diha sa pulong ang kinabuhi. Ug ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao. So, salamat sa Ginoo. Dunay nangutana, kung dili ang relihiyon ang makaluwas, nganong daghan may relihiyon nga nagtudlo bahan ni Kristo. Yes, tinuod na siya. Religion cannot save us. But kita, nagtuuta nga si Kristo ang atuang manluluwas. Mao nang dunay Pasko. Kay ang Pasko, praise God. Another one. Okay, sabay-sabay tayo magbasa. What's the word there? Brokenness of humanity. Sometimes the Lord allow us to walk in darkness. Mabroken ka ba? Kana bitong masakitan ka? Kana bitong ma-down ka? Ma-stumble ka? Why? So that you can experience the light of Christ. The coming of Jesus is God's answer to the brokenness of humanity. What's the brokenness of humanity? Sin. We have what we call inherited sin. Sala nga panulundon. Kaya ang Bible nagaingon, for all have sin and come short for the glory of God. Ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Kaya inay mong tapad, salamat sa grasya sa Ginoo. Yes, without the grace of God, morning usahay sa church, mamili tag taong perfect atong gamiton nga kani perfecto gyud ni, we cannot find it. That's why when you commit your life to Christ, Christ kanang naga-restore siya sa ato ang kasing-kasing. The word there, brokenness. Sometimes kinahanglan tang mabroken, masakitan, madismaya, ma-disappoint para atong masinati ang grasya sa Ginoo. Amen? Kay kung kanunay kang hayahay, kay kanunay kang nindot nga kaagi sa imong kinabuhi, no? Usahay din mo ma-recognize ang gahom sa Ginoo. That's why we need this one, no? The coming, another one. Okay, sabay-sabay tayo magbasa. Fair, He brings peace. Hadlok. Doon ay mga tao na hadlok aning kalibutan. Nahadlok, labi na kita usahay at gikadlukan ang ato ang future. Mauning nagtrabaho ka para sa future sa imong anak. Pag human sa imong future sa imong anak, sa iya na pong future sa iyang anak. Kanunay lang diha. Kahadlok sa kinabuhi, kahadlok usahay, that is darkness. Amen? Ang naimong tapad, naglakaw ka ba sa kahadlok? Mahadlok ba? Oh. Ikaduha, na mga bata nag-a-appeal Bible study diri. Mga anak ni pulis, taga dito sa, I think, Block 39. Nunguta na ko, day, nga naman mo ka Bible study, kay na ay kidnapper, pastor.
I don't know why. Kaya nga naman, ang papa nila pulis eh. Ibig sabihin, tinuod yun na siya. Tingon ko nga naman, ayaw mo kahadlok kay dili man may mangidnap og bata. Ang atua nga makadungog mo ug makabalo mo bahin sa kay Jesus Christ. Nahadlok ni pastor kay naaday kidnapper. Daghan silang mga bata eh. Pero nawala na sila kalit na ang gipangutana. No? Kay naaday kidnapper. Siguro, tungod kay na ang iyang papa naaman sa pulis. Kabalo, siguro naadyoy nga na. No? Nahadlok sila. Kaning kahadlok usahay, magdala natong dili malinawon nga kinabuhi. Amen? Para sa driver. Kung nag-drive ka nga walay lisensya, unsa may naa sa imong una-huna. Hadlok jud ka kita ka bisag way dakop diha, kita kag pulis. Mahadlok ka kay ano man. Wala man kay lisensya. Samot nagparahon ka. Unya tagaan na kag pinaskuhan. Di ba? Hadlok jud ka pero Christ came para mahimo kang malinawon. Amen. Sin. What's the sin? He brings forgiveness. Ang sala nga dapat kitay mo bayad, gibayra ni Ginoong Hesus, kaya ingnan mong tapad, gipasaylo ka. But it doesn't mean nga karon nga pag mingon tag sala, it's general. No? Sala sa pagkamakak, no? Sala sa pagpangawat, sala sa pagpatay, daghan kayo. Pero the Lord offer us forgiveness through Jesus Christ. Amen? And then ikatulo, weariness. Nakapoy na ta sa pagpaningkamot mo ng uban, muundang na, mo give up na, dili na mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo kay gikapoy na, gikapoy nagpangalagad, kapoy nagpapagamit, gikapoy na silang talent gihatag sa Ginoo, wa nay kalipay. Unsa ingon sa Bible? Christ brings rest. Mao na ang kinabuhi nilang puro kapoy. The principles of the Bible, not only work, but also worship and rest. Trabaho, simba, unya, pahulay. Pero kung puro na pagkapahulay, di na ka mo trabaho, something to be correct in our life. Amen? Labi nagnaa sa balay ang trabaho, way kahumanan. Amen? O, sa mga mama diha nga nasa balay, mga papa nga nasa balay, way kahumanan ang trabaho sa balay. Nyawa pag yun ay sweldo. Di ba? Kapoy. Last word, ikaw pat. Hopelessness. Wa na'y paglaom sa kinabuhi. Tungod sa problema. Wa na'y paglaom tungod sa kalisod. Pero salamat kay nganuman, siya nagahatag na to renewal. Sabi ng Bible, He will give us hope in life. Another one, sabay-sabay ta magbasa. Cannot fix ourselves. One more, louder. God stepping into our reality to restore what we cannot fix ourselves. What is that word here? Cannot fix. Sometimes, ang relasyon sa magtiayon, labi na pag naa na sa lalom nga problema, only God can fix it. Ang Ginoo ray makasulbad ni ana. Amen? There was young people sa una, miingon sa kwa pastor, doon ako'y problema. Kung ano man, doon ay nahitabo. Ingon ko, pero ang iyang pangutana, gwapo kayo, teenager, na ako'y nahilabtan nga babae, karon na buntis, unsa may akong buhaton pastor, ipalaglag ba ko? No. Ayaw. Sala man na siya, pero ang bata is a blessing. You have to face the consequence niya na. At tubang nga unsay mudangat nga sangputanan kay matag buhat nato maayo man or dili, dunay gitawag nato nga consequences. Amen? Kana bang imong dangatan tungod sa imong gibuhat? Ingon ko, don't do that. Because God is not allowed, gitawag ka kaning suicide or sa tawag ka na niya, kanang ginakuha ang bata, ginalaglag, dili siya buto ana. No?
Kaya ingon diri, God stepping into our reality. What's the reality? To restore what we cannot fix ourselves. Di na to kayang sulbaron ang sala. Mao ni grabe ang korupsyon nga numan. Abi nila kwarta ang makasulbad, dili. Amen? Abi nimo og kaning imong iniskwelahan ang makasulbad. Prayer meeting, alam mo ang ganda ng prayer meeting namin last Friday. We talk about wisdom. What is wisdom? Tungod ba ka nag-aral ka sa known university, sikat nga university, mahal nga university, na anak kay wisdom? No. In the book of Corinthians chapter 1, Christ is our wisdom. Ang wisdom dili na makuha sa university. Sa teacher, no. Wisdom is si Jesus Christ. Kung naa kay Jesus Christ sa imong kinabuhi, naa kay kaalam. Amen? Haminawan niyo ato mga kaning atong spokesperson sa ato ang Pangulo. Lawyer man yun na siya. Do you think siya sa wisdom? No. Atong madunggan, halos puros bakak. Pero grabe sila giniskwelahan, ha? What I point is that they need Christ for truly genuine wisdom. Grabe ang bakak karon sa atong kalibutan, bakak karon sa gobyerno, bakak sa uban nga simbahan. Doon may mga grupo nga si Jose Rizal ilahan ng bayani manluluwas. No? Kaya sabi dito, God stepping into reality to restore what we cannot. Nanaog si Jesus Christ gikan sa langit para nga numan iayos ang atong kahimtang, para nga numan hatagan tag kahayag, kay nga numan naglakaw ta sa ngit-ngit ni aning sala. Ang sala mao'y nagitngit sa atuang kinabuhi. Amen? Ang dili pagsimba, ang dili pagampo, ang dili pagpaubos sa Ginoo, that is sin. Amen. Ang sige na po og trabaho, sometimes that is your idol and that is sin. Okay? Sabay-sabay tayo magbasa. Every today, the amid war, economic pressure, family tensions, and personal struggles, His light continues to restore those who draw near to Him. Gira. Oh, grabing gira karon. Ang Bible nagapropesya na sa Matthew chapter 24. Kaning economic pressure. Kaning na-pressure ta sa kwarta. No? Family tension. Away-away sa pamilya. Kay si anak palangga ni ang isa ka anak dili palangga. Nagaway-away, nabay nga na diri? No? And personal struggle, imuhang struggle personally. That's why we need Jesus as a light into our life. Kahayag siya, kay nga naman, mautanawan niyo ang gira, ngit-ngit kaayo ni siya nga butang. Ang among kauban nga pastor nga naa-assign sa Zambales area, itong namin sa Cebu, nag-istorya mi, grabe kayong dahang barko sa mga Chinese dito sa ilang lugar. Kaya mao man ang lugar nga ginaawayan, ginailugan ba sa China o sa Pilipinas, ang West Philippine Sea, Philippine Sea. Mao na nga, grabe kayo ang barko dito. Yung pastor, alam mo sa lugar namin, grabing barko doon, parang pagmamayari na kami ng China. Yung kumao ba? Sige lang, itong iampo na. Kaya para mahimot ang Chinese. no, I'm just joking. War! Gira tungod sa garbo. Mga nasod, mga leader. Family tensions. Doon ay pamilya tungod sa mga kabtangan, yuta, mag-away na, dili na mag-ilhanay ug magsuon. Nabay nga na diri? Pero wala na sa mga tinuod ng Kristohanon. Amen? Why? Sabi dito, His light continues to restore those who draw near to Him. Tungod sa kahayag, gina-restore, ginaayo sa Ginoo sa mga taong nagapaduol diha kaniya. Okay? And last point, sabay-sabay ta magbasa. The light that triumphs. Unsa man ang triumphs, this is a powerful word. Sobra pa rin sa kitawag nga victory. No, kaning triumphant entry of Christ, kaning triumphs. Ang kahayag nagdanag diha sa kangit-ngit. Tiaw mo na. No? Ang atong kinabuhi kaniadto sa dihang wala po kay Kristo. Gusto jud ko moinom? Paano jud ba kanang
Tilag inom nga inom, maghubog jud. Magay nang usa na kaadlaw habang namista mi, kaya di pa man katong Kristohanon. Anyway, ang Kristohanon na di ta nag-celebrate og pista. Kay ugma pista baya. Sa sobra namong inom, nahubog kayo ko. Kay pista good, ana man mga tao, pero ang Kristohanon kada adlaw na siya nagpasalamat sa Dios. Amen. Ingon pa diri, ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Walay nagpildi kay Jesus Christ, even darkness, sabi ng Bible. Sabi dito, sabay-sabay ta magbasa. Darkness may press in, but it can never extinguish Christ's light. Ano sa may word nga extinguish? Sa mga balay, establishmento, pag nagtrabaho ka sa kumpanya, natin kitawag nga extinguisher. Kasi puntuan na, pampapalong. Ingna imong tapad, dili ka extinguisher. Dili nimo palungon ang kahayag sa imuhang igsoon nga nangalagad sa Ginoo. The point that you will not stumble him. Ikaw ang kahayag tungod kay naa si Kristo sa imong kinabuhi. Amen? Kanang word, but it can never extinguish Christ's light. Ang darkness, ang sala, ang ngit-ngit, abi sa mga tao nga mapildi na ang mga si Kristo, no? Katubang tanaw ko sa salida nga Passion of the Christ, na usa ka upaw dito naggisingisi siya. Kay abi niya nalansang na si Kristo, pildi na si Jesus Christ, pero sa lakabalo, nakatuday iyang pagkamatay sa cross is a victory. That's the light of the darkness, no? Mo na ingon diri, dili pwede bisan ang sala naning kamot nga palungon ang kaning kahayag, wala gyud na palong tungod kay walay makapildi kay Kristo. Amen. And lastly, sabay-sabay na magbasa. Sin could not overcome him. Temptation could not corrupt him. Death could not hold him. The grave could not defeat him. Ang sala, wala maka-overcome kay Jesus Christ. Amen? And remember the story of Matthew chapter 4 when he was tempted by Satan? No? And then, wa siya natimtal. Unsa pa man iyon diri? Temptation could not corrupt him. Muna akong giingon, kung ako pod kaha usa ka contractor, unya ang mga politician muduol nako, muhatag nako og kwarta. Pastor baya ka, naay 1 billion diri. Maghimo tag ghost church. Asa man nato ibuta atong ghost church? Asa man ta mag-report niya na sa mga tao? Pero sa Kristohanon walay ghost church. Na may mga tao nga they are using mission para magkaroon sila mission money for their self-interest to secure their family and the principle of investing. Pero we cannot madi ato kayang tabunan ang mga buhaton sa Ginoo, no? Mao na nga dunay mga church, dunay gitawag nga ghost mission. Kaya nga naman, sa mission, magkakwarta na sila. No? Nabay yung mga ingana, pero wala na sa dika. Amen? Ingon pa diri, the grave could not defeat him. Sa dihang gilubong si Jesus for 3 days, ang yawa nalipay na, kaya abi niya, pildi na! Wa na ang kahayag sa kalibutan, wa na kabangon. After 3 days, nagpakita siya, nabanhaw siya, kaya nga naman, nag-proof lang to siya nga wala na'y makapildi pa sa kahayag nga mao si Kristo. Amen. Ingnan mong tapad, you are blessed by God. And lastly, sabay-sabay ta magbasa. Money maybe can help you have a light in life para mudan-ag pud ang imong kahimtang, pero dili na mo imuluwas nimo. Your work, maybe you will be promoted, maybe your business, maybe mo makahayag sa imong kahimtang, pero di pud na mo imuluwas gihapon nimo.
Amen. Louder, sabay-sabay tayo. John chapter 8 verse 12. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Whoever follow, inyo bang gipollow si Jesus Christ sa Facebook? Wala sa Facebook because he is not like a social person. He's looking for a people who want to follow him. Amen? Sabi dito, si Kristo mao ang kahayag sa kalibutan. Ug si kinsa nga mosunod kaniya, dili na maglakaw sa kangitngit. Kung dili dunay kahayag sa kinabuhi. Ingna imong tapad, naa na ba'y kahayag sa imong kinabuhi? How we are going to apply it? Yes, na ay kalisdanan, na ay balatian, na ay struggle, na ay circumstances, na ay mga testing, but I have Christ in my life, I have the light of life. Amen. Manindog ta maigsoon. In this last verse is very nice word, I am the light of the world. Jesus says, that light, no darkness makapalong ni ani. Wala na'y kangit-ngit pa nga makapalong ni ani. Mauni nga, simple question this morning, ang kahayag nga makabag-o sa imong kinabuhi. Dili ang relihiyon, dili ang imong kwarta, dili ang imong posisyon, karon nga buntag, simple kayo, pamalandungan nimo, the light that changes everything. That light, simply, Jesus Christ. Siya mo'y makabag-o sa imong kinabuhi. Siya mo'y makabag-o sa imong kahimtang. Siya mo'y makahatag ka nimong kalinaw, makahatag ka nimong kalipay, makahatag nimong kahayag sa ngit-ngit nga imong giagian karon sa kinabuhi. Maybe giatake ka karon sa kaaway, giatake ka karon sa mga problema. Remember, Christ is the light of life.